mag-inang sina Carla at Lucia, na papunta sa palengke gamit ang motorsiklo. Habang nasa daan, biglang may naramdamang masama si Carla, kaya huminto muna si Lucia upang pasukahin ang kanyang anak. Ngunit sa pagkabigla ni Carla, nakakita siya ng ilang umaalingasaw na bangkay ng mga sundalo sa malapit. Dahil dito, nagmamadali sila upang isumbong ito sa awtoridad. Samantala sa isang maliit na diner, nakita ni Guerrero at Mario ang isang grupo ng mga gangster na nagsasagawa ng kriminal na aktibidad sa harap mismo ng istasyon ng pulisya. Ang mga gangster na ito ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa lugar, at hindi natatakot na gumawa ng krimen kahit na nasa harap lang sila ng police station. Sa sandaling yun, sinusubukan nilang dukutin ng mag-ina kanina, na dumating upang isumbong ang mga nakita nila sa mga pulis. Nang hindi ito magustuhan, si Guerrero, isang batikang opisyal, ay pumagitna na upang iligtas ang dalawa. Diretso niyang kinumpronta ang mga gangster, at ang pangingialam niyang ito ay nauwi sa isang away. Hindi nagtagal, maraming pulis ang sumugod palabas ng istasyon, ngunit sa halip na tumulong, itinutok nila ang kanilang mga armas kay Guerrero, na sa sandaling yun ay tinututukan ng baril ang leader ng gang. Ang mabuti niyang intensyon ay hindi naunawaan ng mga pulis, na humantong sa isang standoff. Upang maiwasan ang anumang karagdagang kalituhan, ipinakita ni Guerrero ang kanyang badge, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang elite force captain. Nang makilala ang kanyang awtoridad, mabilis na inutusan ng hepe ang kanyang mga nasasakupan na arestuhin ang mga miyembro ng gang. Habang naghahanda ng umalis si Guerrero, nilapitan siya ni Lucia at Carla, na inihayag na pumunta sila sa istasyon upang iulat ang pagkakatuklas nila ng isang mass grave sa malapit. Dahil dito, agad na pumasok ang militar, at nag-deploy ng mga sundalo at forensic expert para imbestigahan ang site. Pagdating sa lugar, natuklasan ng investigation team ang mga bangkay ng maraming sundalo, na dali-daling inilibing sa lugar. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ng mga responsable sa massacre ay nananatiling isang misteryo. Bilang parangal sa mga namatay na sundalo, nag-organisa ang militar ng isang formal memorial service, na nagpahintulot sa kanilang mga pamilya na magbigay ng kanilang huling paggalang. Kasabay nito, ang nakakagulat na pagkakadiskubre ng mass grave ay mabilis na kumalat sa balita, kung saan ang bawat pangunahing TV station sa Mexico ay nag-uulat sa trahedya. Ibinunyag ng media na ang mga sundalo ay pinahirapan, at pinatay habang sinusubukang hulihin ang isang kilalang drug lord na nagngangalang Pablo Guzman. Sa kabilang banda, makikita si Pablo na nasa kalagitnaan ng isang pulong. Nang malaman ng lumalaking banta, binalaan niya ang kanyang mga tauhan tungkol kay Guerrero, isang elite soldier na hindi dapat nila maliitin. Kasabay nito, isinagawa ni Pablo ang isang masamang plano, kung saan inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dukutin sina Lucia at Carla. Samantala sa base militar, tinipon ni Guerrero ang kanyang team upang i-strategize ang kanilang sunod na hakbang sa paghuli kay Pablo. Ayon sa intelligence na kanilang nakalap, ang pangunahing sospek sa likod ng mga pagpatay ay si Lalo El Marano, isa sa mga pangunahing enforcer ni Pablo. Sa kanilang ginawang plano, kukunin muna nila si Lalo at gagamitin siya bilang pain upang palabasin si Pablo at ang kanyang mga tauhan. Kinabukasan, isinagawa na ni Guerrero at ng kanyang koponan ang kanilang plano. Sa lalong madaling panahon, matagumpay nilang nahuli si Lalo habang kumakain siya sa isang restaurant. Samantala, makikita si Pablo na nakikipagpulong sa Minister of Defense ng Mexico. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tiwaling opisyal ay tumatanggap ng suhol mula kay Pablo, kapalit ng pagtiyak na hindi siya hahabulin ng militar. Sa sandaling yun, ipinaalam ng ministro kay Pablo na natap niya ang telepono ni Guerrero at naaresto na si Lalo, na sinetap nilang umamin sa nangyaring massacre. Bilang gantimpala sa pagkakahuli nila kay Lalo, si Guerrero at ang kanyang team ay binigyan ng 3 araw na bakasyon. Sinamantala nila ang pagkakataong ito para makauwi at makasama muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Bago maghiwalay ng landas, kumuha sila ng group photo para gunitain ang kanilang mga pinagsamahan sa misyon. Gayunpaman, ang kanilang maikling bakasyon ay biglang nagambala ng eksena ng pananambang sa simula ng pelikula. Dito na naging malinaw na ang mga tauhan ni Pablo ang nasa likod ng pag-atake, at determinado sila na dispatsahin si Guerrero. Gayunpaman, bilang mga elite na sundalo, madaling nadaig ni Guerrero at ng kanyang pangkat ang mga umaatake sa kanila. Hindi nagtagal, biglang dumating si Romano at nagdala siya ng reinforcement para ipagpatuloy ang pag-atake. Sa kabutihang palad, ang superior na combat skill ni Guerrero at ng kanyang team ay nagbigay sa kanila ng kalamangan, na nagpahintulot sa kanila na lipulin ang puwersa ni Romano.
Habang sugatan, binalaan ni Romano si Guerrero na siya at ang kanyang koponan ay hindi makakaligtas, dahil hindi titigil si Pablo hanggat hindi sila napapatay. Nang matalo si Romano, nagpasya si Guerrero at ang kanyang team na umalis, bago pa dumating si Pablo at ang kanyang mga tauhan. Habang naglalakad, nakipag-ugnayan si Guerrero sa military headquarters, kung saan humingi siya ng backup, at ipinaalam sa kanila na hinahabol sila ni Pablo at ng kanyang gang. Ilang sandali pa, dumating na si Pablo at ang kanyang mga tauhan sa pinangyarihan, at naabutan doon ang wala ng buhay na katawan ni Romano. Sa sobrang galit sa pagkawala ni Romano, na itinuturi na niyang isang kapatid, isinumpa ni Pablo na maghihiganti siya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na i-track down si Guerrero, na ang lokasyon ay nakompromiso na dahil sa pagtap ng Minister of Defense sa kanyang telepono. Samantala, si Guerrero at ang kanyang koponan ay nag-navigate sa masukal na kagubatan, patungo sa isang security outpost. Sa kasamaang palad, na-track down na ng mga tauhan ni Pablo ang kanilang mga galaw, kaya napilitan sila na muling makipagbakbakan. Kahit na nagawa nilang itumba ang puwersa ng mga kalaban, sina Polo at Armando ay nagtamo ng malubhang pinsala. Nabaril si Polo sa kaliwang balikat, habang si Armando naman ay nagtamo ng matinding sugat sa kanyang tenga at binti. Nang makita ito, mabilis na nagbigay ng first aid si Pedro sa kanilang dalawa. Sa ibang lugar, nagawang makasurvive ng isa sa mga tauhan ni Pablo at nag-report sa kanya tungkol sa engkwentro. Gayunpaman, hindi dito nabahala si Pablo. Kumpiyansa siya na kahit anong pilit ni Guerrero at ng kanyang koponan na tumakas at magtago, hindi nila siya matatakasan. Salamat sa pagtataksil ng Minister of Defense, palaging malalaman ni Pablo ang kanilang kinaroroonan. Nang walang sinasayang na oras, agad na umalis si Pablo at ang kanyang mga tauhan patungo sa lugar kung saan nandoon si Guerrero. Gayunpaman, pagdating sa lokasyon, hindi nila natagpuan ang kanilang koponan. Sa halip, natuklasan nila ang telepono ni Guerrero na nakalagay sa ibabaw ng walang buhay na katawan ng 5 tauhan ni Pablo. Nang ma-realize na nalinlang siya, mas lalo pang nagalit si Pablo sa pagkadismaya. Sa ibang lugar, sina Polo at Armando, na parehong sugatan, ay nagpas siyang magpahinga muna ng sandali. Sinuri ni Pedro ang kanilang mga sugat, at nalaman na mas lalo itong lumalala sa paglipas ng mga oras. Kasabay nito, si Guerrero, na kinuha ang telepono ni Romano, ay halatang nabigla nang makita ang isang video na nagpapakita sa Minister of Defense, na lihim na nakikipagsabuatan sa kriminal na si Pablo. Dahil sa kasalukuyan nilang sitwasyon, nagpasya si Guerrero at ang kanyang team na bilisan ang kanilang paglalakbay patungo sa security outpost upang humingi ng backup. Sa kanilang paglalakbay, nadatnan nila ang isang bahay na tila nagsisilbing hideout ng mga kriminal. Sa sandaling yun, iminungkahi ni Pedro na salakayin nila ang lugar, dahil nangangailangan sila ng ligtas na lugar upang makapagpahinga, lalo na't nangangailangan ng agarang medikal na atensyon sina Polo at Armando. Nang walang pag-aalinlangan, sinugod nila ang bahay, at mabilis na na-neutralize ang mga kriminal na nasa loob. Gayunpaman, na-caught off guard sila nang matuklasan nila ang 2 hostage na bihag sa loob ng bahay. Sa kanilang pagkabigla, ang mga bihag ay walang iba kundi sina Lucia at Carla, ang mag-inang dinukot ng mga tauhan ni Pablo. Nang makita ang kanilang nakababahalang kalagayan, mabilis silang tinulungan ng pangkat ni Guerrero at tiniyak na ligtas na sila ngayon. Dagdag pa dito, natuklasan din ng koponan ng isang imbak ng mga armas, mga bala, at mga pampasabog na nakatago sa bahay. Para sa kaligtasan ng 2 sibilyan, nauunawaan ng grupo na kailangan nila ng matinding pag-iingat. Sa kabila ng mabigat na pasanin at mga panganib na kanilang kinakaharap, ang pagsuko ay hindi kailanman isang opsyon para sa kanila bilang mga sundalo. Handa silang ipaglaban ang lahat ng meron sila para lang makumpleto ang kanilang misyon. Nang gabing yun, naupo si Guerrero kasama sina Lucia at Carla, at ipinaliwanag sa kanila ang malagim na katotohanan. Tinutugis sila ng mga tauhan ni Pablo, at dahil dito, iminungkahi niya na umalis sila kaagad at magtungo sa security outpost para humingi ng tulong. Bago umalis, nilagyan nila sina Lucia at Carla ng bulletproof vests at nag-arrange ng protective formation, upang matiyak na ligtas na nakaposisyon ang 2 sibilyan sa gitna ng kanilang grupo. Nang nakumpleto na ang kanilang paghahanda, naghanda na ang grupo na umalis ng bahay. Gayunpaman, paglabas pa lang nila ng bahay, tinambangan sila ni Pablo at ng kanyang mga tauhan. Dahil sa sobrang dami nila, natagpuan ni Guerrero at ng kanyang koponan ang kanilang mga sarili sa isang malagim na sitwasyon, kaya wala na silang naging ibang choice kundi ang magtago sa loob ng bahay at lumaban gamit ang natitira nilang mga bala.
Samantala, sina Lucia at Carla, na hindi natiis na panoorin ang pakikibaka ng mga sundalo, ay nag-alok na tutulong sila sa labanan laban sa mga kriminal. Dahil dito, nagpasya si Guerrero na turuan sila kung paano humawak ng baril. Kasabay nito, hiniling ni Pedro kay Armando na kunin ang kanyang watch duty habang ginagamot niya ang mga sugat ni Polo. Sa labas, walang humpay na pinaputukan ni Pablo at ng kanyang mga tauhan ang bahay, kaya napilitan si Guerrero at ang kanyang pangkat na mag-takeover. Nang makakita ng pagkakataon ng huminto ang mga tauhan ni Pablo para mag-reload, agad na naglunsad ng counter-attack si Guerrero at ang kanyang team. Nang humupa na ang gunfire, mabilis na sinuri ni Guerrero ang kondisyon ng kanyang koponan. Ang kanyang pagtawag ay sinagot ng mga tugon mula sa lahat ng miyembro ng koponan, ngunit sa kasamaang palad, si Armando ay nasa kritikal na kondisyon matapos siyang tamaan ni Pablo. Ngayong hindi na makagalaw, desperado siyang humingi ng karagdagang bala. Dahil kailangan ni Guerrero at ng iba pa na i-hold ang kanilang mga posisyon, nagboluntaryo si Carla na siya na ang maghahatid ng mga bala kay Armando. Lingid sa kaalaman ng koponan, ilang mga tauhan ni Pablo ang lihim na nakapasok sa bahay sa pamamagitan ng isang underground passage. Makalipas ang ilang sandali, tinambangan ng mga nanghimasok sina Armando at Carla. Upang protektahan ang kanyang mga kasamahan, inutusan ni Armando si Carla na tumakas. Upang maiwasan ang karagdagang panganib sa kanyang koponan, isinakripisyo ni Armando ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-detonate ng isang bomba upang madispatcha ang mga kalaban. Sa kasamaang palad, hindi lamang si Armando ang nawala, kundi pati na rin si Polo, na napatay matapos siyang mabaril ni Pablo. Sa sobrang dami ng dugong nawala kay Polo, wala nang paraan para mailigtas siya. Sa pagkawala ng dalawa, labis itong nakaapekto kay Guerrero at sa mga natitira niyang kasamahan. Hindi lang yun, nagluksa rin sina Lucia at Carla sa pagkawala ng magigiting na sundalo na itinaya ang lahat para protektahan sila. Samantala, ngayong mag-isa na lang at wala ng ibang choice, napilitan si Pablo na sumuko at ibinaba ang kanyang sandata. Gayunpaman, sa halip na magmakaawa, hinamon niya si Guerrero sa isang one-on-one na laban. Bilang isang sundalong nakatali sa karangalan, hindi maaaring saktan ni Guerrero ang isang kaaway na walang armas. Kaya naman, tinanggap niya ang hamon ni Pablo sa isang suntukan. Noong una, nahirapan si Guerrero laban kay Pablo, na nabunyag na isang bihasang martial artist. Ngunit nang maalala ang mga sakripisyo ng kanyang mga namatay na kasamahan, muling nag-ignite ang kanyang fighting spirit. Dahil sa nag-aalab na determinasyon, naglunsad siya ng walang humpay na pag-atake, at kalaunan ay napabagsak na si Pablo. Matapos talunin ang final boss, lumingon si Guerrero sa kanyang koponan at ipinahayag na sa wakas ay tapos na ang laban. Matapos ang nakakapagod na labanan, sa wakas ay dumating na ang mga reinforcement upang isecure ang lugar. Ang malubhang sugatang si Pablo ay agad na inaresto, at inihanda para sa paglilitis. Lumalabas na hinayaan siyang mabuhay ni Guerrero, nakatitiyak na magsisilbi siyang witness sa korte upang ilantad ang mga tiwaling opisyal na nakipagsabwatan sa kanya, kabilang na dito ang traidor na Minister of Defense. Kalaunan, sina Guerrero, Guillermo, Pedro, Lucia at Carla, ay dinala na pauwi sakay ng isang chopper. Bagamat uuwi sila na mabigat ang kanilang mga puso, ang mga alaala ni Polo at Armando ay mananatili sa kanilang puso magpakailanman, at dito na nagtatapos ang pelikula.